Okay guys, so day 1 ng Cebu Loop natin. So dito tayo magsisimula sa may Oslob, Cebu. So first time natin magmotor dito. Kailangan relax lang ang biyahe natin. Hindi natin alam yung mga road conditions nila. Pero nakita ko sa may mga vlog na dito daw sa southern part ng Cebu is medyo pangit yung road conditions nila. So kailangan mag-ingat-ingat tayo guys. First stop natin nga pala dito sa may Museo Oslob. So yung parang may museum sila dun sa may poblasyon ng Oslob. Wow, tingnan mo guys, ang ganda. So doon tayo sa may poblasyon ng Oslob para doon sa museum niya. So quick, ano lang naman tayo doon, quick visit lang tayo doon. Di tayo magtatagal, picture lang siguro. Wow, diba guys, ganda. Woohoo! First time sa Cebu. Okay, bismillah. Sana maganda yung panahon. So according nga pala sa Google Map, meron pa daw 22 kilometers away doon sa may museum. So, double check natin ngayon. So time check pa lang natin, it's 8:06 ng umaga. So on schedule talaga yung light ferries. Hindi na nga pala ako nakapag-video sa loob kasi sobrang pagod na kahapon ay kagabi. Maganda talaga sa light ferries kasi yung mga barko nila is merong bed. Unlike dun sa mga roro, walang bed. Kaya mas preferred ko yung mga ganun, kahit mabagal at least nakakapagpahinga pa tayo. So yun na nga, as a motorcycle rider na kailangan talaga pag may chance makapagpahinga kasi yung oras yung hinahabol natin, lalo na kapag yung tulad natin na may trabaho. So tulad dito, long weekend lang tayo or long weekend lang tayo nakapag-ride. Pagkakasyahin natin yung long weekend na ma-loop yung Cebu. Hindi lang naman loop yung gagawin natin kasi syempre kukuha pa tayo, yung pinaka first mission natin dito is yung damit ng TCH, yung ride it to earn it nila. So yun yung pinakaunang goal natin dito. And then second goal is makapag ride sa CCLEX. And then third goal natin is yung ma-loop yung Cebu. So dapat within this long holiday or long weekend maka-accomplish natin yung mga goals na yun. Pero guys, tingnan nyo, ang ganda dito. Yun nga lang, yung road conditions lang yung kulang. Pero kung aanuhin mo, ang ganda ng daan nila. Tingnan mo, wala siguro silang alternate route, kaya hindi nila maayos to kaagad. So hindi pa ako nag-breakfast, hindi pa naman din ako nagugutom. Pero parang sayang yung binili nating tinapay kagabi. Akala ko kasi gugutomin ako sa barko, wala. Ang sarap ng tulog natin sa sobrang pagod. Kaya yun, hindi na natin nakain yung tinapay. So ingat-ingat tayo dito kasi may basta-basta na lang humihinto yung mga bus nila. Okay guys, ito ata yung main tourist spot nila dito sa may Oslob. Parang dito ata yung yung whale shark watching nila, yung swim with the whale shark. Parang dito located. Kaya ang dami-daming mga turista. Lalo na ngayon guys na long weekend. Anyways guys, diretso tayo. Na-excite ako kasi first time nating mag-ride dito. And then nung recently pinapanood ko lang yung si Twist Mac dito, naglo-loop siya, yung Negros Cebu loop niya. Ganda dito. Wow, yaman siguro may bahay dyan. Ganda talaga. Pangkwa ay private beach resort, Safari Resort. So okay, according sa Google Map, meron pa tayong 14 minutes para mapuntahan yung first stop natin, which is yung museum. Tingnan nyo guys, ang habang shoreline dito sa Cebu, na sa gilid talaga ng dagat. So masarap i-loop ang Cebu kasi kapag nakakaamoy tayo ng tubig dagat, parang nakaka-relax Yun nga lang, tong road conditions dito is medyo ewan.
Pero hindi naman siya sing worse nung mga tulad nung ride ko doon sa may Zamboanga Sibugay na hindi masyadong maganda talaga. Ito sa kanila parang yung crack lang, tapos hindi naman siya ganun kalubak. So guys, dito meron silang monkey viewing. So ito ata yung may makak na nakalagay sa mapa. Monkey viewing dito sa may Barangay Hagdan, Oslob, Cebu. Ganda ng lugar nila guys, oh. Sarap dito. Malilim, hindi mainit. May floating cottages din sila doon, no? Oo. Pero observe ko lang guys, dito sa Oslo parang mabato yung beach nila. Grabe. Amazing. So malapit na nga pala tayo. So ito na ata yung poblasyon. Diretso lang to. Then kakanan tayo after 1.6 kilometers. Okay guys, so kakanan tayo dito papunta sa may museum. So nasa 1 minute na lang guys. Balay Lungsod sa Oslo. Okay. So ito siya guys. Ito yung sinasabi nilang museo. Parang sinaunang bahay. So quick ano lang tayo dito. Okay. So ito siya. Alright guys, so next stop natin is doon sa may oldest church nila. Nakalimutan ko anong tawag doon. Basta dire-diretso lang to. According kay Google Map, meron pang 13 kilometers away. So yun yung second stop natin for today. So may guys, Oslo sila, oh. Grabe guys, so ang ganda. Wow. Wow. Itong kalsada yung napakasarap sa mata guys. Yun yung guys, oh. Wow. So dito sa south ng Cebu guys, parang sobrang dami ng mga resorts. So hindi ka mamumroblema ng matutulugan kapag nagbakasyon ka dito, kasi parang tabi-tabi na lang itong mga resorts dito eh, para dun sa mga turista talaga. So grabe yung road conditions niya, ang hirap. Okay, South Granada, yun pala yung barangay ng South Granada. So parang hinagisan talaga ng Granada yung kalsada nila. Sobrang sira, di maganda. Parang na ano yung motor natin. Okay, mountains. To think na highway to, ah. Tapos ganito makikita mo. Wow. Barangay Granada Marine Sanctuary. So ito yung Barangay Granada. Yung South Granada yung pangit yung kalsada. So mas na resort dito pababa. So time check natin guys, 9:12 na ng umaga. Pupunta pa lang tayo sa second stop natin for day 1, ang oldest church nila. Hindi ko alam kung yun yung oldest, basta isang matandang church. Nakalimutan ko yung pangalan, hindi nagpapakita sa ano eh, ating Google Maps. So according kay Google Map, 3 minutes na lang ang biyahe for 1.7 kilometers. Cemetery sa tabi ng dagat guys. So, meron silang elementary school, National High School pala. Dito muna tayo kasi pangit yung kalsada sa kabila. Okay guys, so ito na ata yung, ayun, yung oldest church sila dito, oh. Jose Rizal.
Isa din to sa mga attractions sila dito, guys. Next destination natin is yung sa may Osmeña Peak, sa may Mantalongon. So according kay Google Map, meron to siyang 56 minutes na babiyahiin. Nasa may 34 kilometers galing dito. So tingnan nyo guys, oh, tinabas talaga nila yung bundok. So grabe dito, yung bundok nila is hindi hindi lupa, limestone. Ang ganda, oh. Wow, ganda guys. Busog na busog yung mata mo sa view dito eh. Ayan, oh. Wow. Kung saan saan may resort talaga. Ayun, resort na naman yun, oh. Di ko lang sure. Ito, beach resort. Okay, so diretso lang tayo papuntang Dalaget. Then pagdating natin sa may Dalaget, kakaliwa na tayo. Pupunta na tayo sa mga bundok. Sana all ADV. Ganda dito. Okay guys, hindi ko alam kung anong welcome art yan, pero hindi na nakita. Daan Lungsod. Daan Lungsod. So dito medyo maganda na yung road conditions. Hindi tulad dun sa may kanina. Sobrang daming butas. Kawawa yung motor natin. So meron pa tayong 28 kilometers away sa Osmeña Peak. Aray. Grabe guys, so white sand everywhere talaga dito. Sawang-sawa sila sa white sand dito eh. Okay guys, so ito yung pinakabayan ng Alcoy. So ang ganda ng road conditions sila, oh. So gas check natin, mayroon pa tayong 3 bars. Doon na siguro tayo sa Dalaget magpapagas. Gutom na ako ah. Municipal Hall ng Alcoy. So diretso lang tayo guys. Siguro kakain muna tayo sa Dalaget before tayo umakyat kasi nagugutom na ako. Or kung mayroon man lang tayong mabiling cup noodles, ay pwede tayo sa 7-Eleven kung ganun. Yun lang, sa 7-Eleven na lang tayo. Okay guys, so pinakabayan ng Dalaget. So maghahanap lang tayo ng gasoline station dito na mayroong 7-Eleven para isang hintuan na lang tayo. Masyadong traffic. Anong meron? May naayos sa kalsada. Okay, ayun, may 7-Eleven. So dyan muna tayo magpapahinga, and then biyahe na ulit. So okay guys, kakatapos lang natin magpa-gas up sa may GD gas station. So ang total na gas natin ngayon is 212 pesos. So yun yung second gas up natin galing sa Marawi City. So nag full tank na tayo sa Marawi City, then nagpa-gas ulit tayo sa may Molave, then ito yung sunod. So ngayon diretso na tayo sa may papunta sa Mantalongon para sa Osmeña Peak. Doon tayo aakyat. So hindi na muna tayo dadaan sa mga coastal areas kasi bundok yung dadaanan natin. So ito guys, oh, akyat, paakyat talaga. Grabing mga kurbadahan to guys. Sikong-siko. So sa likod natin kitang-kita na yung dagat. So overlooking siya. Ganda. Medyo malamig na yung simoy ng hangin guys, hindi tulad kanina. Kanina coastal areas talaga eh. Sobrang init, kahit yung hangin mainit din. Buti na lang to, medyo malamig na. So time check nga pala natin 10:45. Then according kay Google Map, meron pang 27 minutes papunta sa may Osmeña Peak. Medyo makulimlim yung sa unahan natin. So, baka umulan mamayang hapon, kaya mas mabuting
Palipad tayo ng drone sa Osmeña Peak at saka sa may Queen's Cut. Grabing ahon, no? Puro bangin, kaliwat kanan. So ang gandang bumengking dito kasi aspalto. Huwag lang umulan. Delikado pag umulan eh, madulas. Uy, grabe ang haba na ahas, guys. Mainit na kasi kaya lumalabas sila. Mainit na sa lungga nila. Ganda dito, oh. Ayun, oh, overlooking, oh. Ganda bumengking dito. Bagay na bagay yung kasama nating kamote, si Sir Habib. Oh, nasa taas na tayo, guys. Pero yung pupuntahan natin yung pinakatuktok, Osmeña Peak. Siyempre, guys, doble ingat tayo dito. Di pwedeng ma-overshoot kasi maliit lang yung kalsada. So tingnan nyo naman. Wow. So tingnan nyo yung ano nila, guys, oh, yung bundok nila. Hindi siya lupa kasi limestone. Kaya siguro madali lang tumabas sa kanila ng bundok kasi hindi lupa. Hindi masyadong prone sa landslide. Ito, tingnan nyo, limestone. So umaambon, guys. GG. So 19 minutes away sa Osmeña Peak. Gagi. Welcome to Barangay Ubo or Lady of Guadalupe. Ano yan? Ubo ba yun? Ang ganda, oh. Baguio Fields. Baguio Fields. Diretso lang tayo. Gagi, guys, umaambon talaga. So B, ang B is for Badyan, 25 kilometers away. Okay, guys, so welcome to Mantalongon. Okay, ito yung arch nya. So Baguio vibes talaga, guys, oh. May pine trees. So dati nakikita ko lang to sa mga ano eh, sa YouTube at Facebook eh. Kaya ngayon nandito na tayo. Ito yung sinasabi ko, guys, oh, limestone. Guys, pinaka sentro ng Mantalongon. So dito yung bagsakan ng mga gulay nila. Nakakatuwa kasi yung pinapanood ko lang dati sa Facebook at YouTube, ito na eh. Medyo nakakatuwa. Nakita ko rin yung ano, yung tinulugan nila, sila Unico at si Capo. So sila rin yung pinanood ko dito sa yung mga vlog nila, pinanood ko rin para magkaroon ako ng idea kung saan pupunta dito. Okay, dito yung Osmeña Peak. Ba't iba yung tinuturo? Okay, so mas malapit. This way to Osmeña Peak. Dire-diretso lang natin to. Oh, lamig. So yun, guys, hindi ko muna sinunod si Google Map kasi parang iba yung tinuturo eh. Pero tingnan natin, nakalagay yung Osmeña Peak. So akyatin lang natin to. Magtatanong-tanong na lang tayo dito kung ano, kung dito ba talaga. So may pechay sila at cabbage. So sayote rin, no? Wow, guys, Stairway to Heaven. Uy, umaambon. Patong ba dyan, Osmeña Peak? Maambon. GG tayo, guys, pag umambon. Aga pa naman, na 11 pa lang, ah. Pero wow, grabe, guys, oh. Boss, asan to anong Osmeña Peak? Unahan lang? Salamat. Okay. Ayun, dito lang pala sa may unahan. So okay, guys, katapos lang natin sa may Osmeña Peak. So medyo natagalan tayo dito kasi umuulan. Umulan pala kanina. So ito nga pala yung Honda Click natin ngayon. Ito po yung itsura niya kapag naglo-long ride tayo. Alright. So okay, guys, so ang next stop natin ng Queen's Cut, Osmeña Peak. Tingnan nyo naman, guys, ang ganda. Medyo natagalan tayo sa may Osmeña Peak kasi umulan dun sa tuktok.
Then hinintay natin humupa yung ulan para makababa tayo. So next stop natin is ang Queen's Cut. According kay Google Map, merong 9.8 kilometers away from here. Sabi ng lokal guys, hindi daw medyo may kahirapan daw yung daanan doon kung tatawid tayo papuntang Badjan. So check muna natin guys kung kaya ba ni Click. Kung hindi, babalik tayo. So doon nga pala sa may Osmeña Peak guys, ang binayaran natin is parang 60 pesos para sa entrance fee, 30 pesos para sa parking fee, and then 100 pesos yung guide. Yung guide nga pala guys is mandatory yun. Kailangan may guide ka para makapunta ka sa tuktok ng Osmeña Peak. To na nga, hindi na semento. O sana makaya ng motor natin. So adventure tayo ngayon guys. So sana walang maging aberya. Bismillah. Ang ganda ng panahon, no? Kanina umuulan. So siya nga pala guys, kapag umuulan pala sa Osmeña Peak, doble ingat kayo kasi madulas yung mga bato doon na tinatapakan. Kanina nasampulan tayo, buti na lang medyo ano yung bagsak natin. Medyo okay lang yung bagsak natin, so hindi tayo masyadong nasaktan. Guys, muntik na tayong maloko ni Google Map. Off-road yung pinapadaanan sa atin nandito lang pala yung daanan. Gagi. Loko talaga to si Google Map, oh. Pero wow, ang ganda guys. Wow. Welcome to Cebu! First time natin mag-ride guys, pero ang ganda pala yung daanan. Yung may nakalagay na road closed, yun pala yung daanan. Kaya hindi ko napansin kasi may nakalagay na road closed eh. Gagi guys, muntik na tayong mapa-offroad. Sira ulo talaga to si Google Map. Pero guys, alauna 1:34 pero hindi siya ganun kainit. Sarap. Medyo malakas yung hangin. Open yung visor natin kanina eh. 1:34 na ng hapon and hindi siya ganun kainit. Buti na lang humupa yung ulan kanina. Grabe, laking kambing. Dire-diretso lang tayo guys. Sira ulo talaga to si Google Map. Off-road yung ano niya sa atin. Pero guys, tingnan mo naman yan, no? Oo, ganda diba? So yun na nga ang gagawin natin mamaya. After natin dito sa Queen's Cut didiretso na tayo ng Cebu City. So siguro tatawid na naman tayo sa isa pang TCH. Then pagdating natin sa Cebu City, magpapahinga tayo. Hintay tayo ng gabi kung hindi pa naman gabi para sa night ride natin. Magna-night ride tayo sa TCH kasi gusto kong mag-avail nung Night Rider jersey ni Boss Bam sa TCH. So isa yun sa pinunta ko dito sa Cebu, yung makakapag-avail tayo ng Night Rider na jersey. So, grabe oh. Grabe akyat guys. So, kaya to ni Honda Click 36. Kaya mo yan Click. Kaya mo yan. Alright, so check out yun na to guys. Katapos lang ng semento. Parang bago lang tong semento nila guys. So katatapos lang din ng ulan dito. Ayan, oh. Dalagete, Mantalocon, Badjan Road. So yun nga pala yung pangalan ng lugar, Dalagete, kasi nababasa ko kasi napapanood ko kasi sa mga vlogs na Dalaget ang tawag nila. Dalagete pala. Tinanong ko yung isa sa mga lokal doon, sabi niya Dalagete talaga ang tawag dyan, hindi Dalaget. So parang Dumaguete din, Dalagete or Dumaguete, parang ganun lang. So ito na yung malapit ata tayo sa Queen's Cut guys. Pero tingnan mo naman, ang dilim. Wow, ganda no. Ito, hinati nila yung bundok para lang malagyan ng daanan. So dati pinapanood ko lang to kay Kapo at kay Unico sa YouTube. Ngayon dito na tayo. Ganda. Oh, di ba? Para kang pumasok sa ibang ibang dimension na kasi sa Dalagete init, pagdating dito biglang kumulimlim. So ayun, wow, parang pinapasilip pa tayo. Huwag naman sana umulan para pwede tayong magpalipad ng drone. Grabe dun guys, ang init dun guys dito. Tingnan mo, init dun, tapos dito ito na yung Queen's Cut guys. Alright,
Welcome to Queenscat, guys. Ganda. Wow. Okay guys, so diretso siguro tayo ng Badjan after dito sa Queenscat. Grabe. Ganda. Wow, tingnan nyo guys. Ganda. Ganda guys, oh. Okay, tayo dito. Batching nila. Lingado. Boss, okay ra? Salamat. Ito yung pinapanood ko. Akala ko hindi mahirap. Ay. Ako. Doble ingat tayo dito guys. Sa video mukhang hindi mahirap. Yung pinapanood ko si Kapo na naka-fasyo. Akala ko hindi mahirap. Gagi. Alright. Survive natin yun guys. Aray. So itong akyat okay lang. Kasi alam ko naman kayang-kaya ni Honda Click. Baka Honda Click yan. Yung doon lang kanina. Oh, may nagdi-date guys. Natapos na natin yung mga bucket list natin for today. Napuntahan natin yung Osmeña Peak, yung Queenscat, ito. So ngayon tatawid tayo papuntang Badjan and then aakyat tayo pa Mualboal and then so babalik na naman tayo sa East Coast ng Cebu kasi ngayon tatawid na tayo ng West Coast. So hindi naman pala ganun kalayo yung ano nila, no, yung coast to coast nila, parang siguro mga more or less 1 hour yung layo nila. So ngayon pagbaba natin dito sa Badjan is nasa west coast na tayo ng Cebu. Ito medyo mahirap dito kapag pababa. Kaya pala kanina puro engine brake yung ano puro engine brake yung isang motor kanina. So ingatan lang natin na hindi tayo mawalan ng brake dito. So yun na nga guys. So pagbaba natin dito west coast na. Ayan, yan dyan, west coast na yan. Ang gagawin natin mamaya, tatawid na naman tayo pa east coast kasi didiretso tayong Cebu City. Okay, so ito ata yung sinasabi nilang ano, medyo mahirap na daan kapag umuulan. Oh, aray ko.
So medyo pahingahin natin yung brake natin kasi baka uminit. Medyo nakakatakot, pero kaya yan. Okay, ito ata yung tinawid nila Kapwa at Unico nung ano nila, nung first nilang pumunta dito. Ito pala yun. Okay, ito yung sinasabi nung lokal kanina guys, na medyo mahirap daw kapag umuulan, which is totoo. So bagay to sa ano guys, bagay to sa mga manual transmission na mga motor at semi-manual. So sa ating mga naka-automatic medyo tagilid tayo, pero kayang-kaya naman. Haba pala nito guys, akala ko tapos na, meron pa pala. Okay, pass. Alright guys, medyo papahinga lang tayo dito, then sisilipin natin para hindi uminit yung brake. So mababa na lang pala to, so papahinga lang tayo. Alright, okay, so worth it naman yung akyat natin dito guys. So larga tayo. Bilib ako dun sa multicab kanina, nakaakyat dito. Ang hirap kaya. Pero at least yung lupa nila hindi yung madulas tulad nung sa amin, yung sa may Maging. Dito limestone, so at least hindi madulas. Doon sa Maging pag talagang nabasa madulas. Tapos nagiging putik, mahirapan umakyat yung mga sasakyan. Pero guys, check the view. Ganda. Oops, meron pa palang rough road dito. Ang tanong, hindi ko alam saan tayo dito. At least medyo nalamigan yung brake natin, yung brake disc natin. So yun lang yung problema natin guys kapag lagi tayong nakapiga ng brake. Pag uminit yung brake disc natin, di na kumakapit yung brake. Kaya ingat-ingat po talaga tayo. Yun yung problema sa oh my, ang ganda. Wow, ganda ng view guys. Hindi ko sure guys pero parang ito na yung tinatawag nilang Badjan Highlands. Hindi ko lang sigurado. Tingnan nyo naman, ang ganda, nakaka-amaze. Ano ko lang is baka malubat na tong cellphone natin GG tayo. Hindi pa naman natin kabisado itong mga daan dito. Check out the view guys. Wow, ang ganda. Buti na lang dumaan ako dito, hindi ako nakinig dun sa lokal. Ganda guys. Wow. So according kay Google Map guys, zigzag road, 8.9 kilometers, puro zigzag. Ayan naman yung Badjan Highlands. Grabe guys. Magsasawa ka sa view Yung view sa Mount Torong-Torong ganito. Grabe. Ganda. May nabula ito yung aso. Dogi-dogi. Parang merong ride din yung tropa ng mga aso na yun nagra-ride din sila or jog. Grabe guys, pababa na tayo. Magsasawa ka sa ganitong view dito. Wow, grabe. Buti na lang at semento niya, tapos ganito. Ganda ng view. Meron silang roller. So worth it naman yung mga mahihirap na daanan, mga nakakatakot na daanan para sa ganitong view. Hindi naman araw-araw nandito tayo. Andito na tayo sa may Badjan. Actually nasa Badjan na tayo, kaya lang dito na yung ito na yung highway sa may unahan. So from dito sa Badjan tatawid tayo ulit. So dito is west coast ng Cebu province, then tatawid tayo para east coast ng Cebu province, then diretso tayo ng Cebu City. So according kay
Google Map, meron pang 1 hour and 2 minutes para makapunta tayo dun sa poblasyon ng Argao. Alegria kaliwa, Mualboal sa kanan. So kakanan tayo pero di tayo aabot ng Mualboal. Ito na yung highway guys. So dyan sa unahan natin, ito west coast na ito ng Cebu. So tatawid na naman tayo sa isa pang TCH papuntang Argao poblasyon. Alright. Ito pala yung itsura dito. Okay, so dire-diretso lang natin tong highway. So, merong 3.3 kilometers para kakanan tayo. Tatawid na naman tayo. Punta na naman tayo sa mga kabundukan. So time check natin guys, 2:45. After natin makatawid sa East Coast, diretso tayo ng Cebu. Diretso na tayo sa may TCH kasi feeling ko 6 o'clock na yan eh. Oh, dito, ang ganda dyan ah. 10 kilometers ang Mualboal. So hindi na tayo aabot dyan sa Mualboal. So leaving na tayo sa Badjan. So ano next? Mualboal. Okay, so welcome to Mualboal. Pero hindi tayo, dadaan lang tayo dito kasi yung daanan pala kanina, yung tinuturo ni Google Map, mayroon pang isang mahirap doon. So ayoko munang dumaan sa mahirap. Tinanong ko yung isa sa mga lokal, sabi niya mayroong daanan dito sa unahan, sabi niya puro semento. So mas mabuti daw kung dito tayo dadaan. Okay guys, so umabot na tayo sa Alcantara, sa kakahanap nung isang highway papunta sa east ng Cebu Island. So medyo malayo pala and medyo ma-traffic dito. Alright, so you are now leaving Alcantara. Ang haba-haba, parang layo ng dadaanan natin. So according kay Google Map, meron pang 1.5 kilometers para dumating tayo dun sa may intersection. Time check natin, 3:09 na. So mayroon pa daw 56 minutes tayong babiyahiin para matawid natin ulit papuntang East Coast. Kumana na tayo. Ito yung highway din sa gitna. So kumukonekta ng east and west coast ng Cebu Island. So feeling ko umaambon doon or umuulan doon guys. So medyo madilim. Sana wag naman. Wag naman sana kasi GG tayo. Alright guys, so merong checkpoint doon. Buti na lang talaga nakapagpa-renew tayo before tayo pumunta dito guys. Woohoo! Kaya taga importante tinitingnan natin yung mga papeles natin guys before tayo mag-ride para hindi maudlot yung kaligayahan natin. So yun na nga, buti na lang kompleto tayo. Hindi nila tinignan yung driver's license ko. Ang tinignan nila is yung registration ng motor natin, ORCR. So yun na nga, kompleto naman tayo. So walang kaba. Okay, so ingat-ingat lang tayo. Pero feeling ko ang sarap mag-ride dito guys. Parang TCH din tong isang to eh. Anong meron dyan? Parang restaurant. Gagi, napapatingin ako dun eh. Muntik tayo ma-overshoot. So alright guys, balik tayo sa kabundukan. So nandito na tayo sa may ronda. So ingat-ingat lang tayo. Puro kurbadahan to guys. And then ingat lang kasi may mga buhangin. Baka sumemplang tayo. Ayan, buhangin. Ingat-ingat lang tayo. So according kay Google Map, meron pa tayong 46 minutes na babiyahiin. So diretso lang tayo guys. Then doble ingat as usual. Uy, merong AFAM. Grabe guys, ikaw ang magsasawang dito eh, bumengking eh. So ang tawag nga pala sa kalsada na to guys is Ilaya Road. So ito yung daan na kumukonekta sa Ronda at Argao. So kung nakikita nyo sa Google Map natin, puro twisties. So magsasawa kang bumengking guys. Dito na tayo sa may Argao, sa may Barangay Anahaw. So meron pa tayong 26 kilometers sa babiyahiin papunta sa highway. So actually hindi highway to eh.
sa poblasyon ng Argao to nakaturo tong Google Map natin. Siguro mga nasa 20 kilometers na lang para dumating tayo sa highway. And then kakaliwa tayo papuntang Cebu City. And then pagdating natin sa Cebu City, didiretso na tayo sa TCH kasi time check natin yun is 3:35. So darating tayo doon is almost 6 PM na siguro tayo darating or 7 sa Cebu City. Around 6 to 7. O kaya didiretso na tayo sa may Balamban sa TCH. So sana abutan natin si Boss Bam na bukas pa para maka-avail tayo ng t-shirt. Ride it to earn it. So guys, update natin. Meron na lang tayong 5.8 kilometers para dumating tayo sa highway. And then pagdating natin sa highway, kakaliwa lang tayo papuntang Cebu City. So I think another 1 hour na naman yun. Time check natin ngayon, it's 3:51. So 3:51 plus 1 hour, it's 5. Almost 6, darating tayo sa Cebu. So yun na nga, puro kurbada dito guys. Kayo ang magsasawang bumengking talaga. Kayo na pa ako nagsasawa eh. Pero syempre doble ingat tayo guys kasi first time natin sa kalsadang to. Baka bigla tayong ma-surprise ng lubak. Within 200 meters guys is highway na yan. So east coast na naman tayo ng Cebu. And then pagdating natin dyan sa highway, kakaliwa tayo papuntang Cebu City. So mali pala yung sabi ko kaninang 1 hour. 2 hours pala, 1 hour and 49 minutes to be exact, or 58 kilometers. So yun yung babiyahiin natin papuntang Cebu City guys. So darating siguro tayo doon mga more or less 6 o'clock. Alright guys, back tayo. So at least maganda naman yung kalsada Tapos yung panahon, hopefully maganda rin. So kakamote muna tayo guys. Wala namang sasakyan eh. Alright, so stop kamote na. Time check 4:01 ng hapon. And then nandito tayo sa may Argao, palabas ang Argao. Ang problema ko lang pag malubat tong cellphone natin, GG tayo kasi di natin kabisado ang Cebu City guys. It's way back 2012 guys, nakapag-stay ako ng 2 or 3 buwan sa Cebu. And then di ko na alam kung kailan ulit nakabalik doon. So GG tayo pag namatay tong cellphone natin, which is I think almost 20% na lang siya. Huwag naman sana guys. Alright guys, so bayan ng Sibonga. Kamote is everywhere guys. Mapa 4 wheels man or 2 wheels, kamote is everywhere. Alright guys, so Car City na tayo. And then kakanan tayo sa may diversion road nila para din na tayo dumaan sa pinakabayan nila kasi medyo traffic. So meron pa tayong 1 hour and 25 minutes sa babiyahiin papuntang Cebu City or 42 kilometers. So malapit na yan guys. Time check natin, it's 4:22. Sakto lang yung takbo natin, di mabilis, di naman din masyadong mabagal. So yung kalsada nila dito guys, medyo ginagawa pa. Tingnan nyo naman dito, itong gitna may ano pa. So hindi pa nila natapos yung sa gitna eh. Alright guys, so we are now leaving the city of Carcar. Daghang salamat. Okay, walang ano man. Basang basa itong mga sasakyan dito yung mga galing dito basang basa. Lahat na kapote. Umuulan doon. Oh my gosh, umuulan sa unahan. Pero wag naman sana guys, wag naman sana. Alright guys, bayan ng San Fernando. Grabe dito guys, almost the same na ng Manila. Uy, lumalakas yung ulan. Okay guys, so Cebu City, so may South Road pa tayo. So according kay Google Map, dire-diretso na lang natin to. Problema kasi malulobat na tong cellphone natin. GG tayo. Alright guys, so sa may Osmeña tawag dito, I'm not sure, basta may fiesta dito guys. Ito pala yung provincial capital ng Cebu.
So guys, wala tayong GPS. So tinitignan ko na lang yung mapa natin guys. So diretso. Then pagdating natin sa malaking kalsada, kakaliwa tayo. Hindi ko sure kung ito na yung bungad ng TCH guys. Pero feeling ko ito kasi wala tayong GPS. So nabat empty na yung isang cellphone natin, which is yun yung mayroong internet. Ngayon babiyahe tayo sa TCH ng walang ilaw, ay walang GPS guys. Huwag naman sanang walang ilaw, hindi natin kaya yan. Sisiguraduhin ko lang muna. Pero bakit ganito? Hindi naman mahirap to kung ganito karami yung sasakyan. Sisimulan natin ngayon ang night ride papuntang Balamban via TCH para makabili tayo ng TCH na riding jersey, yung Ride It to Earn It. Yun yung isa sa mga requirements ni Boss Bam para makabili ng TCH na jersey. So yun din yung pinunta natin dito, kaya tsaka wala tayong Google Map ngayon. Relying na lang tayo sa GPS ng cellphone natin. So yun lang. So according sa marker, merong 41 kilometers ang Balamban, which is nandoon yung tindahan ni Boss Bam. Sana kayanin. Usually hindi ako na night ride talaga unless importante. Yun nga, gusto ko kasi makuha yung night rider ni TCH, kaya yun, bumiyahe ako ng gabi. So nagpalagay din tayo ng isang malaking auxiliary light para lang sa ride na ito. So actually hindi ko alam kung saan tayo ngayon. Nasa Lahog pa ata tayo. Sabi nila malayo pa raw yung TCH, pero we'll see. So chill ride lang tayo guys, kasi hindi natin alam yung daanan. So sana okay lang yung daanan, wala sanang maging aberya. According sa marker guys, meron pang 36 kilometers ang Balamban. So far so good. Meron pa tayong 36. Then let's see what will happen. English. Titingnan natin kung anong mangyayari guys. Nakakairita naman kasi yung sasakyang hindi marunong mag low beam. Hindi marunong bumaba ng ilaw. So far yun yung nagpapahirap sa ride pero kung ganito kayang-kaya naman. Siguro may mga kasama din ako dito. Ito mga pupunta ata din ng Balamban yan. So time check natin guys, 6:37 ng hapon. Wag lang sana umulan. Yun lang yung panalangin ko. Grabe, sobrang dilim, di ba? Di ko lang alam kung nakikita nyo sa camera. Siguro maganda mag-ride dito pag umaga. Ito na yung mahirap na part. Konti na lang kaming motor ngayon, dalawa na lang, ako at yung sa unahan. So pasensya na kung medyo maingay yung wind noise natin, kasi binuksan ko yung yung visor kasi hindi tayo makakita. Ang lamig. So hindi ko lang alam guys, hindi ko alam kung kita nyo, pero puro ahon to. And then parang kumikidlat sa may unahan. Wag naman sana umulan. So ito yung mahirap kapag solo rider ka. Tapang at tiwala sa motor. Yun lang yung baon natin ngayon. Guys, tayo na lang yung nasa kalsada guys. Meron pang 27 kilometers. Oh my goodness. Diretso lang guys. Kaya mo yan, click. Grabing ahon to. 43 kilometers na lang tayo. Yun, may dalawa sa unahan. Pero di natin alam kung mahabol natin, kasi alam nyo naman, click lang dala natin. May nasiraan ata ng ilaw. Lamig. Tingnan nyo, hindi marunong magbaba ng ilaw. Guys, parang may konting fog. So mas maganda sana kung maka-avail din tayo ng zero visibility. Yung marilaki nila dito, yung Devil's Corner nila. Okay guys, update, 21 kilometers na lang ang Balamban. Sobrang lamig guys. Sobrang lamig. So at least may pangilan-ilan tayong nakikitang mga motor na dumadaan. Parang pababa na tayo. Nomad's Refuge, 100 meters. So hindi ko lang alam guys kung nakikita nyo sa video natin, pero pababa na tayo. So dito yung Nomad's Refuge. Parang walang katao-tao. Friday. So baka mas gusto nilang mag-inuman kaysa. Alright, so
Ayaw na naman. Iwan muna natin yung kanina kasi bagal. 20 kilometers, Balamban. Ito, merong landslide. Mini landslide, guys. Oh, meron dito. Sunod-sunod. So, doble ingat tayo. Mini landslide. Slow down lang tayo dito kasi pababa na. Parang itong dalawa magkasama to eh. Okay, so ito na yung lake view kanina. May lake ata dyan. Alright, welcome to Balamban. So nakapag-picture na tayo dun, guys, which is one of the requirements ni Boss Bam. Hanapin din natin yung I Love Balamban. Balamban. Ito yung isa sa requirement ni Boss Bam. Alright, guys. Okay na. Kompleto na. So may fog pero hindi natin alam kung tatanggapin to ni Boss Bam as a proof na zero visibility. Medyo makapal lang naman yung fog eh. Hindi ko masabing zero visibility talaga kasi pababa pa lang yung fog. Pero doon, di mo na makikita yung daanan, no? Gagi, nawawala-wala itong ilaw na to. Wala. Siguro kung may medyo mataas pa, pwede. Ito. Oh. Ang tanong, aabutan pa ba natin sa tindahan niya si Boss Bam? Pababa na ata tayo. So feeling ko yun lang yung kapal ng fog. Hindi siguro kasama yan sa zero visibility kasi hindi naman ganun kakapal yung fog eh. Hindi pa tayo nakakababa, guys. Kanina pa to. Hanapin lang natin yung marker. 5 kilometers na lang. Nating na tayo sa poblasyon ng Balamban. So time check natin, 7:30 ng gabi. Sabi naman itong taong to. Sige. Taga dito. Taga dito, guys. Kaya pala. So alright, guys, nasa baba na tayo. Hanapin na lang natin yung tindahan ni Boss Bam, yung TCH Apparel. Alright, so hinahanap lang natin yung TCH Apparel, yung tindahan ni Boss Bam. So siguro magtatanong na lang tayo.